Magandang araw po para sa ating mga kababayan dito sa Bayan ng Balayan. Ito po isang paglilinaw sa mga aligasyon na ilang ating mga kababayan sa patuloy na nangyayaring kaguluhan sa Barangay Malalay. Ito po ay walang katotohanan. At ayon po sa datos, kahapon po ng alas 2 hanggang alas 6 ng umaga ay nagkameron po ng engkwentro sa pagitan ng grupo na sinasabing NPA at ang ating mga kasundaluhan. Ngayon, meron pong nasawi sa ating kapatid na sundalo, isa at gayon din naman sa kabilang panig, 6. Sa ating pong mga kababayan, syempre, bilang punong bayan ninyo, ang ating pong ginawa ay kahapon po ng umaga, bandang alas 8 hanggang alas 9, personal po ako nagpunta doon sa Barangay Lagnas at kausap ko po ang ating kapitan at ang ating mga mamamayan at siniguro ko po ang kanilang kaligtasan. Gayon din, nagpunta rin po tayo sa Barangay Malalay kung saan po nangyari ang nasabing engkwentro. At doon po naman, at masasabi po natin na wala po namang nadamay ng mga tao sa atin. Dapat nga po lamang, syempre sa takot at sa kaba, lumisan po sa kanilang mga tahanan ang ating mga kababayan upang pumunta sa isang ligtas na lugar kung saan sa Barangay Lagnas ay sa Barangay Hall at Chapel. Gayon din naman ang mga taga-Malalay, ang iba po ay pumunta sa kanilang mga kamag-anak. At sa oras pong ito ay sila'y nakabalik na. Dahil meron po kumakalat sa social media na meron po raw patuloy na mga nangyayari hanggang kanina po. Personal pong nabasa na inyong punong bayan at nire-replyan po nga po na may mga kaduguluhan pa rin po raw na nangyayari. Wala pong katotohanan yun na pagkatapos po nung alas 6 ng umaga, wala na po. At syempre, ginawa rin po ng ating kapulisan ang kanilang trabaho bilang mag-clearing at ng ating mga kasundaluhan. At nagpapasalamat din po sa ating Provincial Director kay Colonel Belmonte at sa ating pong Regional Director kay General Lucas at sa kanilang suporta lagi dito sa ating bayan, lalo't higit sa pangyayari kahapon. At pakiusap ko po sa ating mga kababayan na tayo po'y maging responsable sa pag-post po ng balita. Dahil ito po ay nagdudulot ng takot sa ating mga kababayan na hindi po naman dapat. At ito po ay tayo po'y may responsibilidad sa bawat isa para po naman mayroon ng katahimikan lalo ang ating bawat tahanan sa ating lugar. At tayo po ay nagpapasalamat din sa ating social welfare at sila po ay agad namang tumutugon sa mga pangangailangan. At ako po ay nakikiramay sa mga pamilya na nasawi. At sa ating pong paglilinaw din, at marami nga nagsasabi, hindi po kampo ng NPA yung nakita. Ito po ay tinigilan lamang nila ayon po sa ating kapulisan at nakita ko rin po ang litrato na pinakita sa atin ng ating kapulisan. Magkaiba po yung kampo, magkaiba po yung tinulugan o layover. At nananatili po na syempre tayo po ay ligtas. Nandiyan po ang ating kasundaluhan para tayo bantayan. Nandiyan po ang ating kapulisan para tayo bantayan. Gayon din tayo po bilang sa ating sa mga mamamayan, tayo po ay magkakaisa, magmamahalan. At lagi po tayo magka-coordinate sa ating barangay officials, sa ating lokal na gobyerno, sa ating kapulisan, kung meron pong mga darating pang mga ganitong pangyayari. At gayon din, tayo po naman patuloy na ulit ang buhay. We have to move on. At kasalukuyan po, kanina sinimulan po muli natin ang ating programa para sa mga senior citizen. Tayo po ay nagbibigay ng humigit kumulang na 9,000 senior citizen, yung pong mga senior natin na walang tinatanggap na pension sa gobyerno o sa pribado, meron po tayong local pension na tigi 1,000 po lamang at minamabuti po natin na mabigyan po natin lahat. Muli, ito po ang inyong punong bayan. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta. Mabuhay po ang bayan ng Balayan, mabuhay ang lalawigan ng Batangas, mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat po.